Alright guys, what's up sa inyo mga kabayan? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel. Ay bakit na rin si Erwin Tulfo mga kabayan ay biglang napikon mga kabayan? Napikon kay Maharlika mga kabayan, no? At sa mga DDS vlogger na bumatikos dito kay Erwin Tulfo kasi nga mga kabayan na revoke yung kanyang pagiging US citizen mga kabayan. Yan yung dali eh bakit na rin ngayon si Erwin mga kabayan parang hindi niya matanggap mga kabayan yung mga paratang na akusa sa kanya mga kabayan. Ngayon ngayon napikon. So anyway mga kabayan, bago natin na ipagpatuloy, kung di ka pa nakasubscribe mga kabayan, naanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share nang sa ganon ay maging updated ka sa mga video i-upload pa natin. So, pakinggan natin mga kabayan ang paliwanag ni ka Erwin Tulfo. No tutulpo na mga kabayan kung si Colonel Busita o si Congressman Busita mga kabayan ay na-upload natin. Si Congressman Erwin naman mga kabayan. No? Kasi marami kasi mga kabayan na mga nag-vlog patungkol dyan kay Erwin. No? Kasi nga naman mga kabayan, bakit yan naging US citizen, no mga kabayan, na yan pala pinanganak sa Tacloban, Leyte. Sabi niya mga kabayan, noon pa lang 2021 mga kabayan, sabi ni Maharlika, sabi ni Maharlika mga kabayan, alam niyo naman yan, maraming puting Asian mga kabayan, ay na-revoke na, yung kanyang US citizen, passport na US citizen, yung pala pinanganak sa Hawaii, mga kabayan. Napakarami palang pinanganakan yan. So anyway, pakinggan natin mga kabayan at dami nitong pinapaliwanag dito na patungkol dyan sa kanyang mga nagbatikos mga kabayan. So pakinggan natin. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo Kwento, yung mga vlogger, yung ano-ano mga basher at nagtutroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago na. Kita mo yan mga kabayan, illegal ang padali na rin. Kita mo mga kabayan, yung congressman natin may illegal na ginawa mga kabayan, nag-TNT. Kalain mo, hindi ito law-abiding citizen mga kabayan, tapos naging isang congressman. Mayroon tayong hindi law-abiding citizen na congressman mga kabayan. Sa kanya na mismong bunga nga nangyari, nanggaling. Nag-TNT mga kabayan, tago ng tago. O pakinggan natin. Tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Okay, nga mga kabayan, naintindihan na natin yung TNT. Pagka kasi mga kabayan TNT talaga, undocumented yan. At lumabag yan mga kabayan sa batas na kanyang bansang pinuntahan. Undocumented mga kabayan. Alien mga kabayan. Itong si Erwin Tulfo. Tapos na rin ang gagalaite mga kabayan doon sa mga sinabi ni Maharlikang expose patungkol sa kanyang US citizen. Mga kabayan? Mga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Bayadyo. Naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak, pero sila gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Pero mali yun mga kabayan. Mali yung hindi maganda mga kabayan na mag-TNT ka. Kasi mga kabayan, pagka ikinahuli, for sure, kulong ka. Tapos, bukod doon mga kabayan, madi-deport ka. So, bad record na yun sa'yo mga kabayan. Kahit pa sabihin mo na ikaw ay gusto mong makatulong sa iyong pamilya mga kabayan, doon ka sa legal na paraan mga kabayan. Huwag kang gagaya dito kay Erwin Tulfo, mga kabayan, na hindi law-abiding citizen. Nakalain mo yon, hindi lang sa Pilipinas lumabag ng batas to, maging sa ibang bansa mga kabayan, hindi niya hindi siya sumunod mga kabayan sa batas ng Amerika. Kaya pala itong mga kabayan na revoke, peking pala aray mga kabayan, peking US citizen. Kaya na revoke mga kabayan, todo paliwanag TNT po ako roon. Okay.
Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Oh, sige. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka lang lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Eh pag wala ka no, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA, meron mga ganon, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta huwag ka lang mamili. So, ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo, para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko. Pero mga kabayan, dahil pangarap nito na maging kano, mga kabayan, nag-TNT pa rin. Maling-mali yun mga kabayan. Yung pagiging tago ng tago, undocumented OFW ang tawag doon mga kabayan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Tama. Gagawa ka lang lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Eh pag wala ka no, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Mahirap talaga mga kabayan pagka TNT sa totoo lang mga kabayan. Kasi marami tayong naging kaibigan mga kabayan na galing dito, pumunta doon mga kabayan sa ibang bansa, no? Sa ibang country, no? Na undocumented mga kabayan. Yung bumili lang mga kabayan ng tourist visa, pagkatapos mga kabayan, hindi na bumalik, no? Naghanap na doon ng trabaho. So yun mga kabayan, undocumented OFW yon, na yung iba mga kabayan naging okay, no? Nagkaroon ng trabaho at nagkaroon ng employer. Yung iba naman mga kabayan ay minalas-malas. Yun mga kabayan, nahuli, no? At na-deport. So may bad record mga kabayan. Etong kay Erwin na to mga kabayan, yung mga ginawa niya na to, napakalaking mga kabayan, paglabag sa batas, no? Ng bansa na kanyang pinuntahan, lalo na sa United States mga kabayan. Ang nakakapagtaka lang dito mga kabayan sa video na to, no? Wala siya man lang pag-amin or papaliwanag paano siya naging isang US citizen mga kabayan. 'Di ba? Yung kung katulad niyan, siya ay naging TNT mga kabayan, undocumented OFW na pinapaliwanag niya dito. So tuloy pa natin mga kabayan, no? Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA, meron mga ganon, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, illegal yon mga kabayan. Para mga tipong rekto lang yan mga nagbibenta ng mga faking ID license, mga faking medical, mga kabayan, faking mga papeles, yung para mga ganon mga kabayan. So ito pala mga kabayan, ang tinarabaho mga kabayan nitong ating napakagaling na congressman. Huwag mo sabihin mga kabayan na legal yun, na TNT ka nga di doon pa lang sa TNT mga kabayan, illegal na yon, hindi ito law abiding citizen. Akalain mo mga kabayan, naging kongresista pa to sa atin, no? Diyan sa Pinas mga kabayan. At ang masaklap pa nito, nagkaroon to ng issue mga kabayan about nga dyan sa pagiging US citizen niya. Ito mga kabayan dininig, ang problema, nawala na, no? Yung parang nag-apply yata mga kabayan na maging secretary ng DepEd, no? 'Di ba? Hindi ito na approve mga kabayan kasi nga may issue sa pagiging Pilipino niya. So ngayon, hindi siya nagpapaliwanag mga kabayan dito. Kaya ito si Maharlika mga kabayan, tinitira din ito. Kaso dito sa video na to mga kabayan, parang wala yata dito, no? So ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta huwag ka lang mamili. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo, para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, papayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mga alap ng mga shopping cart. Oo, may ano yan ha? May pera yan. Oo. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada.
itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Mm. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano magkita? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero Malaki dahil sa TNT ka, $2 ka lang. Aha. Okay. Yun mga kabayan, ang trabaho nito ni Erwin Tulfo. Pero dito mga kabayan, sa isang video natin mga kabayan, no? Sa Channel 5 naman, dito tayo makinig. At meron tong sinabi mga kabayan na, ayun nga, dinadali niya mga kabayan si Marlica. So pakinggan natin. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira na. Oh, napakaswerte mo, Marlica. Sabi na rin ni Tulfo. Ito yung US citizen na mga kabayan, si Marlica. Ano? Sos Mariusip, ito napakaswerte mga kabayan. Kasi si Marlica talaga mga kabayan dumali dito eh. Tsaka si yung nasa SMNI mga kabayan. Oh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Oh. Diyos ko po. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga... At least ito mga kabayan, si Marlica hindi nag-TNT. Hindi ito nag-TNT mga kabayan. Unlike dito kay Erwin Tulfo mga kabayan na illegal ang ginawa niya mga kabayan. Lumabag sa batas ng Amerika. Kaya na-revoke ang pagiging US citizen nito ni Erwin Tulfo. Napakalaking iba mga kabayan. Kaya ito si Marlica mga kabayan. Puro kaso na mga kabayan na inaabot ng taong are. Ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap. Nanggagalaite mga kabayan si Erwin Tulfo sa padali ni Marlica. Pati ari-ariya ni Marlica mga kabayan, pinakialamanan na rin ni Erwin Tulfo. No? Ay hindi kasi matanggap mga kabayan ito at hindi niya maipaliwanag kung ano baga nangyari, bakit siya naging US citizen at bakit sa kabila ng pagiging US citizen niya mga kabayan na-revoke, no? Ibig sabihin, kaya na-revoke mga kabayan, may alungas-ngas mga kabayan ginawa si Erwin Tulfo. Ngayong isiniwalat mga kabayan ni Marlica, nanggagalaiti ang taong are. Kita mo yan mga kabayan? Pikon mga kabayan. Pikon, pero pag ito mga kabayan tumitira doon sa mga matitino, na meron lang konting issue mga kabayan, kaya naman itong mga to kung walang ngayon mga kabayan sa mainstream media, di ba? Yung magkakapatid na yan, lalo na si Rapi Tulfo mga kabayan, di ba? Kasi nagko-complain ka eh, di ba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na Hindi kasi comment siya ng comment. Orman! Sa Amerika siya. Baka po pwede man sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yun. Mga mga kabayan, mga ribat niya na walang tawag dito, irrelevant mga kabayan. Yun yung mga ribat niya kay Marlica na irrelevant. Corned, gusto niyo tumakbo kay senador or congressman, kayo mag-speaker. So ito kasi, Kita mo mga kabayan, yung mga sagot ni Erwin Tulfo, 'di ba? Parang ang dating dito mga kabayan sa mga sinasabi niya ay guilty, no? Guilty do sa mga paratang ni Marlica kasi kita niyo yung mga sagot, 'di ba? Mapapansin niyo na parang pangungutya, parang gano'n, no? Bakit hindi niya sagutin mga kabayan na ito kaya ako naging citizen, American citizen dahil ganito, ganyan. Nag-process ako ng mga legal papers. Hindi ko pineke yung aking yung aking pinagpanganakan. Hindi ako pinanganak ako sa Hawaii, hindi sa Tacloban City. No, mga kabayan. Dapat yun yung sinagot niya, no? Kita mo mga kabayan, bihasang angkor yan, bihasang journalist, pero yung mga sagot niya irrelevant, no, mga kabayan. Hindi niya sinagot ng doon sa mga paratang ni Marlica. Dapat ganon mga kabayan, kung talagang walang kasalanan, hindi naman mare-revoke yung US citizen, no?
kung hindi illegal lang yung ginawa. Ikaw na rin mismo may sabi na ikay nag-TNT, doon pa lang mga kabayan sa pagiging TNT mo, illegal na yon. At yung mga sinasabi nito mga kabayan na gawang rekto, kung sa Pinas mga kabayan, gawang rekto ang tawag doon. Kasi sa ibang bansa mga kabayan gawa ay mga picking ID, picking license, picking papeles. Isipin mo mga kabayan, di ba? Hindi naman to magiging US citizen mga kabayan. Pilipino ka, pinanganak ka sa Pilipinas, natural. Filipino citizen ka mga kabayan, hindi ka magiging US citizen mga kabayan kung hindi ka pinanganak sa Amerika. 'Di ba mga kabayan, or kung ang tatay mo ay hindi kano. Ay gustong maging nito mga kabayan, gustong maging kano, kaya ayan, namiki mga kabayan ng papel. Hindi naman magiging Amerikano citizen yan kung yan hindi namiki ng papel. Isipin mo. Yung birth certificate niya mga kabayan sa Hawaii, pinanganak. Kita mo yan mga kabayan. May congressman tayong ganyan. No more Tulfo na mga kabayan. Kita nyo, mas maingay ngayon si Ted Filon kumpara kay Rapi Tulfo, di ba? Magaling pa si Ted Filon mga kabayan, hindi yan takbo. Walang tinatakbo ang posisyon. Isipin nyo, dating congressman yan, hindi na naging congressman. Nag-journalist na lang at binabatikos to mga nangyayari sa gobyerno natin. Ganyan ang totoong may malasakit sa bansa natin mga kabayan. Walang takot na nagpapahayag. Unlike doon sa Tulfo na yan mga kabayan na puro chismis. Pagka hindi maganda mga kabayan ang issue mo, malabo kang ma-entertain, no? Malabo kang ma-i-air mga kabayan. Doon siya sa malaki ang views mga kabayan. Sos Maria Joseph. So anyway mga kabayan, see you sa susunod na video natin. At ingat kayo palagi. Adios mga kabayan.